Marcos. Kasi kaya lang naman nanalo si Sara is because dinala siya ng BBM Marcos loyalist. Totoo nga na nagkaroon ng konting lahat si Sara ng mga more or less mga 300,000. Yun ay dahil 300 to 500,000. Yun ay dahil na merong mga presidential candidates na ang mga ibinoto nila, yung mga fans nila o supporters nila, ibinoto instead na yung vice president ng mga kandidato ay si Sara. Dahil kasi babae, no? Mas maraming babae. Kagaya na ng halimbawa ni Manny Pacquiao. So merong mga nagpacquiao Sara. Meron ding mga Isko Sara. Meron ding Lacson Sara. No? Meron ding mga Lenny Sara. So nadagdagan ng almost 500,000. Pero ang base talaga na yung Marcos Kung wala yung Marcos loyalist votes, talo si Sara. Siguradong talo siya. Makikita nyo na yan. Ang kanyang vice president ay si Alan Peter Cayetano. Ilan ang botong nakuha ni Alan Cayetano? 5 million lamang. That despite the everyday endorsement of Duterte on TV, on radio, on billboards and all the posters and all rallies, lahat ng motorcade. Sinasabi pa niya na kung iboboto niya ako, iboto na rin niyo si Alan Cayetano. So anong nangyari kay Alan Cayetano? 5 million lang ng boto. Si BBM 15 million. Si Cayetano, yung 5 million ni Cayetano, hindi mo pa pwedeng tawagin. Dahil yun ay solid na Duterte lamang. Kasi may sarili ring mga supporters at fans si Alan Cayetano. Kung mga 3 million, 2 million, meron din siyang sarili. Kaya kung i-analyze mo yan, ang talagang sumunod lamang kay Digong, mga 2 to 3 million lang. Kaya si Sara, pag tumakbo sa 2028, I am so sure at the most, you will get 3 million. Paano talo siya? Paano pa yung mga survey ngayon? Mas lamang sa Ay, yung mga survey na yun,